nung pandemic kasi, nasunugan din ako ng $280. Okay. Kaya ko And tapos. after that, Nagulat ko. nag-sign up ako for a lesson. Dollars din siya. If you convert it into peso, almost 30,000 that time. So, nagpadala sila sa Philippines ng journals, everything. So, legit naman siya. So, inaral ko siya, pero hindi ko tinapos kasi parang may strategy na nag-work for me. Okay. That's why focus ako that time with GBP, JPY because I know its behavior that time. Then, suddenly, when I arrived in Dubai, nag-gold ako. Then, hindi ko alam kung ano yung nasa gold. But because of gold, kaya naka 900K ako. And nakuha ko yung nasangla naming lupa. Wow! Crap! Ang galing! Pero, Parang, hinikayat ko na sila na, practice na kayo ng trade. Para malaman nyo na ano yung feeling. Hindi na lang ako mag-isa. Na parang nagbabaliw every Kasi 4:30. sabi sina pag may news, hindi siya makasigaw. Kasi hindi pa namin alam. Hanggang sa, yun na, February, no? Parang na-lost ako that time. Hindi ko na alam anong gagawin ko. To the point na nag-salary loan ako with my boss. Dahilan-dahilan pa na. nag-isip pa kami ng dahilan para makalong siya. Tapos, hanggang sa inaral ko ulit yung basic. Very important talaga yung basic. So, hindi na nag-work sa akin yung old strategy. So, may new strategy na naman ako. Yun. So, yun na yung hanggang sa... So, yung kalaban mo talaga sarili mo. Ano yung best advice? Ma-advise mo sa kanila na nag-start mag-trade? Or yung iba na dati, ano yung best advice na lang? Don't be greedy. Yung... Dapat satisfy ka muna with small result. At least a small result, dyan naman mag-start lahat. Ayan. So, yung sa akin kasi compounding. Kaya naging ganun sa compounding. Wow! Thank you so